Hi everyone, this is Daisy and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, I'm going to show you yung isang 3-layer rack ko dito sa garage. So, on the topmost part nung rack na to, makikita nyo yung mga succulent arrangement na ginawa ko or nire-arrange ko last month lang. So, okay naman sila, healthy yung mga succulent. Minsan nakakalimutan ko silang i-water since hindi nga sila na masyadong nauulanan dito. Although, nandito lang naman sila sa garage area, so safe naman sila dito. And as you can see, very intact pa yung mga sand and even the plastic blue crystal nung penguin na arrangement. And in the second layer part, nandito naman yung last year arrangement ko na hindi ko pa naayos. Tignan nyo na outgrow na nila yung pot. So, I have to fix this kasi I will be needing the space for the cactus and the hawo in preparation para kung dumating ang rainy days, although malayo pa naman. So, I have decided to fix this first pot first. So, may, I think 5 pots or yung nandito sa second layer ng rack. So, I pick this first pot na ayusin natin. So, just like what we always do, we have to uproot yung mga succulent na nandito sa pot and then i-repat natin sila. Since 1 year na rin tong arrangement na to, I really have to repat or to change the soil mix. It's either to change the soil mix or to give fertilizer to the soil mix para magbigay ng nutrients ulit dito sa soil mix and as well as with the succulent and cactus. Meron tayong na-uproot na purple delight, cactus, pretty in pink, meron din tayo ditong hindi ko na ma-identify yung name kasi very dehydrated na siya. As well as the other one na naging leggy na rin, yung kanyang baby. Kasi hindi siya masyadong tinatamaan ng araw. Tapos meron tayo ditong cacti na malaki. Not super laki naman, I think medium size. Na napakahaba ng spike. We also have this haworthia na okay yung roots, kaya lang isa dehydrated. So, it's just a baby haworthia. We have the sedum adolphi. And, syempre, ito yung ornament natin. It's a candle holder, actually. And then, ito yung cactus na humaba na siya. Before, maliit lang siya nung ilagay ko siya dito. So, napansin ko yung soy mix, kaya pala nagka-problema din yung mga succulent is because binahayan siya ng ants and yung ants may mga eggs na sila. So, I will be throwing this soy mix kasi it is very dangerous to reuse this soy mix. Kahit lagyan ko siya ng cinnamon, I doubt na baka may maiwang egg, mabuhay. So, itatapon ko lang tong soil na to dito lang sa may isang sulok ng garden pero hindi ko nagagamitin for succulent. So, I will be using this new 2 medium size na tall black pot. I bought it in Lazada. So, quite pricey yung pot na ganito pero makapal kasi siya. Ito yung medium size. Since we found ants dun sa soil mix nung arrangement na yun, I decided to put generous amount of cinnamon dito sa ating used soil mix para kung sakaling itataniman natin yung succulent or cacti na may konting soil pa dun sa roots, aalis na kung anumang pest. Yung mga ants, ayaw nila ng smell ng cinnamon as well as the other insects. So, all you have to do is to mix it. Yan, ganyan yung magiging itsura. So, para lang tayo nagluto. Tapos, lalagyan natin syempre ng Osmocote kasi we are using used soil mix.
Katulad ng lagi kong sinasabi, to add nutrients to the soil mix as well as to the succulent that we are going to pot. So, I have decided to pot first this cactus na hindi ko alam ang ID. Pero, how will I describe this cactus is it has a long spine and it is flat. Flat na siya. Although may baby siya na isang maliit and then masakit yung tinik niya. So, ayokong mag-gloves kasi malaki naman yung tinik so madaling makita. Mahirap kasi pag maliliit yung tinik yung nag-gloves talaga ako. So, just like what I always recommend to all of you na use akadama soil when potting your cacti or cactus. So, ayan nga, naglagay ako ng akadama soil kung saan matatouch nung root part ng cactus yung akadama soil. So, nasobra yung nailagay kong akadama soil. So, ilagay natin sa gilid para ma-shoot in yung part nung cacti. I mean, nung cactus. Kasi isa lang pala. So, medyo napadaming nagamit kong akadama soil sa pot na to. Pero okay lang kasi para mas mabilis siyang makarecover. So may nakikita pa rin akong ants dito sa cactus na to. So mamaya paliliguan ko to ng alcohol, 70% sulfapyl alcohol para tuluyan na siyang umalis yung mga ants na naiwan pa. Then, I will gradually add akadama soil dun sa gilid para ma-fill up yung pot ng top dressing natin. So, since masakit yung tinik, sa tinik na ako humawak para hindi na ako matitinig. Kasi pag mismong cactus ang inawakan ko, masakit. Nakakatinig talaga yung kanyang spine. Although, hindi ganun katigas, masakit pa rin talaga makatinig. So, ang ganda ng pagkakapat ko, bumagay siya dito sa medium size na tall pot. So, I'm planning to pot yung another cactus. Ang sakit pala ng tinik nito. So, tingnan nyo up close. Kikita nyo ba? Ayan. So, hindi pala siya pwede dito sa medium size na pot na to. Mag-change ako ng pot o try kong ipat yung ibang succulent na inaprot natin dito sa pot na to. Kasi sa Saya hindi siya talaga fit. So, I have decided na lang na ipat na tong Sedum Adolphi dito sa pot na pinipare ko. So, napakakintab ng Sedum Adolphi leaves. And may baby siya, pero i-check ko muna para kasing may problema yung stem niya. So, nag-remove muna ako ng mga leaves sa lower part. Tinanggal ko yung baby and may problema nga yung stem ng baby kasi nag-rot yung half. So, ikat natin yung root part. Kasi diba, naalala nyo, may ants na namahay dun sa soil mix. So, may mga pests. Not so many pests naman. So, I decided na ikakat ko na lang itong Sedum Adolphi. Yan, sa may topmost part. And then, yung mga leaves, syempre healthy naman. Hindi ko yan itatapon. Ipropropagate ko siya. So, ito yung itsura nung stem ng baby. Kinat ko siya hanggang dun sa part na wala ng problema. So, yung pot na pinipare ko, masyado siyang malaki for the Sedum Adolphi. So, I will be using these small white pots para sa maliliit. So, kaya lang, masyadong maraming butas, mauubos ang soil mix natin pag hindi tayo naglagay ng mesh tape. Lagyan muna natin siya ng mesh tape
Sa tingin ko, kailangan ko doblehin yung mesh tape. So, lagyan na natin lahat since magagamit din naman natin itong 5 small white pot. I-fast forward ko lang yung video para hindi naman tayo abutin ng 1 hour sa pagpapat ng ating mga succulents. So, 2 mesh tape on each pot para hindi maubos kagad yung soy mix. So, we're finally done putting the mesh tape. And now, na-fill ko na rin siya ng used soil mix and we have to put Osmocote to fertilize the used soil. And then, let's start potting yung Sedum Adolphi kanina na kinat natin. So, yan lang. Madali lang siya ipat. Tapos, yung hawo, ipat na rin natin. So, 3 small hawo ito. Maganda yung roots ng hawo but I have to trim it kasi yung isa masyado namang mahaba to encourage new root growth din. So, let's fix first the first pot ng Sedum Adolphi. So, let's add soy mix gradually. And then, I will be using the red sand as top dressing dito sa mga small white pot natin. Bakit red sand? Kasi, i-align ko to doon sa rack din dito sa garage area. Kasi, diba, if you could remember, 2 weeks ago and last week, I repotted also some small succulents and cacti na ang ginamit ko is red sand dressing. Kasi nga, inuubos ko lang din naman ito. So, para maganda silang tignan sa rack, pare-pareho sila ng top dressing. So, may kaartehan din naman ang inyong vlogger. Pero actually, inuubos ko lang talaga tong red sand dressing. So, nagkataon lang talaga na doon ko lang din sila ilalagay and mostly nang ginamit ko doon is red sand top dressing. Pero actually, meron naman ding naka-top dress doon na Akadama and black sand. So, as much as possible, ubusin na lang din natin itong red sand. So, the next one that we're going to pot is the Super Balm. So, okay naman siya. Kaya lang hindi siya lumaki doon kasi nga siguro nga kasi may pest yung kanyang soy mix. And, yun nga, nahawakan ko pa yung, leaves niya. So, yung farina natanggal. Kasi yung aso, ang kulit. Umuga tuloy yung camera natin. Sorry. So, tinatanggal ko yung pumice stone para magandang tignan. Walang nakalabas sa stone, malinis. So, ayan siya. Bumukat yung fingerprint ko. And the next one na ipat natin sa small pot is Pretty in Pink. So, itong Pretty in Pink, matibay ito sa lowland. I strongly recommend this for beginners. Tsaka, mabilis siyang dumami. Mabilis siya magka-baby. Pero, ayaw niya ng water, ganun. Pero, lapitin din ito ng millibag. So, yan. Add lang din tayo ng soy mix as needed. And then, top dress ulit ng red sand top dressing. So, kung napapansin niyo yung mga video ko nga is more on repotting. Kasi nga, nagre-restart ako ng aking garden. So, every year ginagawa ko talaga to na inaayos ko lahat ng succulents ko. Para pagdating ng summer and rainy season is rooted na sila. So, ito, kawawa naman ito. Nabulok. Sa tingin ko, itong succulent na to is nag-stem rot and then nakasurvive siya kaya tumigas yung kahoy niya. So, all you have to do is cut yung nagkahoy na part hanggang doon sa malinis na wala nang sira. Same with this one. So, hindi ko alam kung magkapareho silang succulent but I'll be potting them on the same pot. So, tinanggalan ko lang din siya ng dried leaves. Sprayed alcohol to make sure na walang pest na naiwan doon sa maliit na echeveria.
So, since may space pa dito sa maliit na pot, I would be potting together with it yung 3 small pieces ng cactus din. So, doon na to the ID pot. Yung spine niya is color white. So, ang cute din niya. Sayang naman kung itatapon natin. And malulunod naman siya kung isa-separate ko pa siya ng pot. So, isama na lang natin dito. Eventually naman, kung dumami o lumaki sila, we can still repot them. So, ang cute din, parang small succulent arrangement din siya. So, kinulang yung pot, I prepared another one for this Echeveria. So, ito, kulang to ng sunlight. Siguro natabunan kasi siya nung cactus na humaba na pinakita ko sa inyo kanina. So, I have to cut it and remove the lower leaves. So, tatanggalin ko na rin yung leaves na naka-face downward para maganda siyang tignan. Kasi ang mga succulent, kapag facing downward yung mga leaves nila, ibig sabihin, kulang sila sa sunlight. So, pangit naman tignan kung ipapat ko na naka-down yung leaves. So, ipapropagate na lang din natin yan kasama ng leaves ng Sedum Adolphi. So, ilagay natin yung top dressing muna para ipapatong na lang natin yung Echeveria. So, I'm planning to put sana yung baby din. Kaso nung nilagay ko siya, parang nalagas yung dahon niya. So, tinanggal ko ulit, ibinalik ko ulit, pero talaga nalalagas yung dahon. So, I decided not to pot it na lang. Siguro hindi na talaga siya healthy. So, we're done potting yung mga small succulents. So, I get this large size ng tall black pot. So, mas malaki siya dun sa pinagpata natin kanina ng cactus. And then, I filled it up with our soy mix, fertilizer, which is the osmocot, and put akadama soy. Since ang ipapat natin dito is yung mahaba ng cactus. So, hindi ko pa alam ang ID ng cactus na to. I haven't researched about it. Pero, I think parang kapamilya siya ng stinky. Gano. Pero, kung titignan nyo, parang walang tinik ha. Pero, ang sakit ng tinik pag hinawakan nyo. Although, hindi natatanggal o sumasama sa fingers mo yung tinik. Pero, masakit talaga siyang makatinik. Mamaya papakita ko sa inyo. So, actually, nahirapan akong ipat itong mahabang cactus na to kasi started to pot it, nahuhulog siya dun sa pot. So, I guess, kailangan ko siyang ibaon yung stem. So, ayan, natatanggal siya eh. So, ulitin ko ulit. And I have decided to show you kung gaano tulis yung mga tinik, diba? Nakita niyo yung sunshine? So, ayan, nandyan yung araw. Kaya, medyo maliwanag. Kung nasisilaw kayo, pasensya na. Kasi, hindi ako nakapag-video kanina umaga. Medyo busy. So, I decided to remove some soil. Nang hinayang nga ako sa kadama. Pero, ibabalik ko na lang yung soil mix. So, almost half nung soil dun sa pot, tinanggal ko. And then, para hindi siya mahuhulog, kailangan kong ilubog yung ibang part nung cacti. Nung cactus pala. Isa lang pala. So, cactus lang. So, pag cacti, marami kasi. So, binili ko lang yung soil mix na tinanggal ko kasi sayang may akadama siya. And then, itatop dress ulit natin ito ng akadama soil para mas maging healthy siya. So, actually, quite dehydrated din tong cactus na to. Hindi lang siya masyadong halata sa video. Sana makarecover to agad para mag-produce siya ng flower this summer. And then, itap lang natin yung pot para umayos yung akadama soil. So, ayan siya. Actually, parang gusto ko pa rin siyang i-repot sa mas mataas na pot pa. Kaya lang, mas mahal na kasi. So, tingnan natin pag may budget, i-repot na lang ulit natin siya. So, we're finally done. Let's have a final and closer look of each one of them. Enjoy watching!
So that's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye.